Dr. Santos, salamat sa pagdaan. Pasensya na at kailangan kitang makidnap saglit para sa isang consultative meeting. Gusto ko lang kasing i-align ang ating mga strategic outputs, lalo na pagdating sa turnaround time. Naku, Rico. Alam ko na kung bakit. Tungkol ba to sa dami ng pending for IM evaluation sa baba? Pasensya na talagang toxic sa wards ngayon. Kulang ang residents ko at marami ring naka-duty sa ICU. I understand, Santos. Lahat naman tayo ay bugbog sa trabaho. Pero kailangan nating tignan ito sa perspektibo ng ating performance governance system. Ang ERTAT ay hindi lang ER problem. Ito ay isang shared strategic objective na nasa ating hospital strategy map. Yun na ang madalas itanong ng mga residents ko, Rico. Bakit daw kailangang i-pressure sila sa bilis? Ang mahalaga naman ay tama ang diagnosis. Minsan parang paperwork at numbers na lang daw ang habol natin. Diyan tayo dapat pumasok bilang mga leaders. We need to mentor them na ang bilis ng serbisyo ay bahagi ng process excellence. Kapag ang resident mo ay hindi nakakababa agad para mag-evaluate, nagkakaroon tayo ng bed block sa ER. Isang lead measure natin ang bilis ng specialty consult. Kapag mabilis silang nag-decide kung admit or discharge, mas maaga nating nabibigay ang tamang gamot sa pasyente. So, paano natin ito iha-handle sa SPCR ng Office Performance Commitment and Review ng IM? Ganito, Doc, kailangan nating i-cascade sa alila na ang kanilang IPCR or Individual Performance Commitment and Review ay may direct link sa ating breakthrough goal. Ang strategic output nila ay hindi lang ang medical management, kundi ang disposition time. I-remind natin ang mga consultants at residents na ang pagiging efficient ay bahagi ng ating charter statement, ang magbigay ng dekalidad at mabilis na serbisyo sa bayan. Ngayon ko mas nakikita yung koneksyon. Kapag nade-delay ang residents ko rito sa ER, bumababa ang ating customer satisfaction score at naaapektuhan ang ating institutional scorecard. Eksakto. Kaya bilang strategic initiative, baka pwedeng magkaroon ka ng designated ER flow resident bawat shift. Sila lang ang tututok sa mga referral sa ER para hindi naaapektuhan ang trabaho sa wards. Magandang idea yan, Rico. Isang paraang din yan para ma-monitor natin ang performance nila. I will personally mentor the senior residents para maintindihan nila na ang bawat minutong delay ay may impact sa buong governance path ng ospital. Salamat, Santos. Yan ang kailangan nating strategic support. Hindi lang ito para pumasa tayo sa PGS audit. Ito ay para masiguro na walang pasyenteng naghihintay ng matagal sa stretcher sa hallway. Copy, Doc Rico. Mag-uusap kami ng department ko bukas. Ia-align namin ang aming targets para maging green na ulit ang dashboard mo. Laban para sa PGS. Laban! Salamat, Doc.